Welcome sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang mga kwento ay hindi para sa mahina ang loob. Sa episode na ito, matutunghayan natin ang isang nakakatakot na ritual tuwing undas na tinatawag na ani. Ano nga ba ang sikreto sa likod ng misteryosong pinto sa likod ng altar? At bakit tila ako lang ang nakakakita sa mga kaluluwang naglalabasan? Samahan niyo ako sa nakakakilabot na paglalakbay na ito at alamin ang mga kasagutan. May gusto lang po sana akong itanong sa mga tagapakinig natin. May nakarinig na ba sa inyo ng tinatawag na ani? Hindi ko alam kung sa amin lang sa probinsya ginagamit ang salitang ito o kung sa ibang lugar ay may ibang kahulugan ito. Ibahagi niyo naman kung may alam kayo tungkol dito. Noong 12 anyos pa lang ako ay may naranasan akong kakaiba sa amin. Sa mga araw bago magundas ay naririnig ko yung mga matatanda na pinag-uusapan yung tinatawag nilang ani. Sabi ng mga tito at tita ko ay hindi raw para sa mga bata ang mga pinag-uusapan nila. Kaya hindi ko na lang inusisa kahit na sobrang curious na ako. Pero dahil pasaway ako noon ay nag-imbestiga pa rin ako kahit na pinagbawalan na ako. Noong isang beses na wala yung mga tito at tita ko sa bahay, ay sinundan ko yung lolo ko sa chapel na nasa likod ng bahay nila. May altar doon na may mga rebulto ng santo. Sa likod ng altar ay may pinto na hindi ko pa nabubuksan noon. Akala ko ay bodega lang yon, pero sobrang na-curious ako kung ano ang tinatago nila roon. Nakita ko yung lolo ko na pumasok doon sa kwarto sa likod ng altar. Paglabas niya ay may dala siyang mga gamit at pagkain. Tinanong ko siya kung para saan yung mga yon, pero sabi niya ay para sa undas daw. Dahil sa sinabi niya ay hindi na ako nag-usisa pa, pero hindi ko pa rin mapigilan yung sarili ko. Kaya noong wala na naman yung mga tito at tita ko, ay sinubukan kong buksan yung pinto sa likod ng altar. Hindi ko alam kung anong klaseng multo ang sumapi sa akin noon, pero hindi ko naisip na makikita ako ng mga kamag-anak ko. Hindi ko rin naisip na baka mapagalitan ako dahil sa ginawa ko. Basta naisip ko lang na buksan yung pinto. Nakalak yun, pero dahil luma na yung pinto, ay napasok ko rin yun. Pagtulak ko sa pinto, ay nakita ko yung mga nakasulat sa dingding. Hindi ko maintindihan yung mga simbolo na nakasulat doon. May altar din sa loob ng kwarto at sa ibabaw noon ay may mga maskara na gawa sa kahoy. May mga kandila rin na kulay itim at pula. Sa gilid naman ay may mga bote ng alak at mga pagkain. Ninerbiyos ako sa nakita ko. Hindi ko alam kung para saan yung mga bagay na nakalagay doon. Pero naramdaman ko na may hindi magandang nangyayari sa mga kamag-anak ko. Naisip ko na baka may sinasamba silang demonyo. Natakot ako at naisip ko na baka yung mga rebulto sa altar ay panakipbutas lang para hindi mahalata ng mga tao na may tinatago sila. Lumabas ako doon sa kwarto at hindi ko na lang sinabi sa kanila na nakapasok ako doon. Noong gabi ng undas ay sinundan ko yung mga kamag-anak ko. Nakita ko sila na naglalakad papunta sa gubat. May dala silang mga gamit at pagkain. Nakita ko rin yung mga maskara na nakita ko sa kwarto. Sinundan ko sila hanggang sa makarating kami sa isang malawak na clearing. Doon ay nagsimula silang maglatag ng mga pagkain at alak. Nagsindi rin sila ng mga kandila. Hindi ko alam kung para saan yung ginagawa nila, pero nagulat ako nung isa-isa nilang sinuot yung mga maskara. Nagsimula silang mag-chant sa isang wika na hindi ko alam. Nakakatakot yung tunog ng mga boses nila. Parang hindi sila mga tao. Gusto ko nang umalis noon, pero hindi ko maigalaw yung mga paa ko. Nakatayo lang ako sa gilid at pinapanood sila. Habang tumatagal ay unti-unti kong nakikita yung mga multo na naglalabasan sa paligid. Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Basta isa-isa silang naglalakad papunta doon sa mga kamag-anak ko. Pero yung mga kamag-anak ko ay parang hindi nila nakikita yung mga multo.
Nagpatuloy lang sila sa pag-chant at yung mga multo naman ay isa-isang lumapit sa kanila. Nakipag-inuman yung mga multo at kumain doon sa mga pagkain na nilatag nila sa gitna. Habang tumatagal ay mas dumarami yung mga multo na naglalabasan. Hindi ko na mabilang kung ilan sila. Naisip ko na baka yung mga multo na yon ay yung mga kaluluwa na bumibisita tuwing undas. Pero kung ganoon, bakit hindi sila nakikita ng mga kamag-anak ko? Ako lang ba ang nakakakita sa kanila? Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Tumakbo ako pero nakita ako ng mga kamag-anak ko. Pinipigilan nila ako pero hindi ko sila pinakinggan. Habang tumatakbo ako, ay lumilingon ako sa likod. Nakita ko na yung mga multo ay sumusunod sa akin. Lalo akong kinabahan at pinilisan ko pa yung takbo. Nakabalik ako sa bahay namin at doon ay naghihintay yung ate ko. Sabi niya ay hindi raw nakabalik yung mga kamag-anak namin. Nung gabing yon ay nakatulog ako sa bahay namin. Pero yung kapatid kong lalaki ay hindi na nakabalik. Sabi ng mga kamag-anak namin ay inatake raw siya sa puso. Pero alam ko na hindi totoo yon. Sa kabila ng nangyari ay nagpatuloy pa rin sa buhay yung mga kamag-anak ko na parang walang nangyari. Ako naman ay hindi ko na lang sila pinansin. Nag-research ako tungkol sa mga multo at kaluluwa. Ang alam ko kasi ay hindi dapat nakikita ng mga tao ang mga kaluluwa. Pero ako ay nakikita ko sila. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa nakita ko nung gabing yon o dahil sa iba pang dahilan. Pero simula noon ay naging aware ako sa mga multo sa paligid. Hindi ko na lang ito sinasabi sa iba dahil baka hindi nila ako paniwalaan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano yung ani na tinutukoy ng mga kamag-anak ko. Pero sa tingin ko ay yun yung ritual na ginagawa nila tuwing undas. Sa tingin ko rin ay hindi nila nakikita yung mga kaluluwa na naglalabasan. Kaya nila ako pinipigilan noon ay dahil sa takot na baka may makakita sa ginagawa nila. Pero sa tingin ko ay hindi naman masama yung ginagawa nila dahil sa mga kaluluwa naman pala yung nakikinabang sa mga pagkain at inumin na nilalatag nila. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan nilang itago ang ginagawa nila. Siguro ay natatakot sila na baka hindi maintindihan ng mga tao ang ginagawa nila. Pero kahit ano pa man ang dahilan nila, ay hindi ko na lang ito pinapansin. Ang kinatatakutan ko lang ay sa mga susunod na undas, ay baka ako na yung susunod na anihin ng mga kaluluwa. Nakakatakot isipin na minsan ang mga sikreto ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa higit pang nakakatindig balahibong kwento. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat sa mga kaluluwang naglalabasan.